di ba? So, ganun na nangyari diyan sa Kamara. Hindi na bibitawan yan. Maniwala kayo sa hindi na ako bibitawan yan. Kaya nga, ito. May papakita ako sa inyo, ha? Tingnan nyo to. Maganda ito, eh. Sandali, Ito. Nanindigan ng isang kongresista na dapat pang dagdagan ang economic provisions na babaguhin sa konstitusyon. Hindi rin daw dapat lang sundin ng Kamara ang bersyon ng Senado sa panukala. Nasa frontline balitang yan si Camille Samonte. Bakit magkaiba ang paraan ng pagboto ng Kamara at Senado sa pagsusulong ng economic charter change para sa konstitusyon? Ito ang tanong ni Albay Representative Edsel Lagman sa deliberasyon ng Committee of the Who's Resolution of Both Houses number 7 kanina. If there is an impasse between the Senate, because they would insist that there should be a joint meeting voting separately, and in the case of the House would say that there is no need for this because we are proposing this through a legislative process. Now, who and how will the impasse be resolved? Kita mo dati kontrabida ang ano yan, di ba? Yung pagmumukha niya, kontrabida ano yan, eh. O ngayon, nakipag-unite siya kay Romualdez in fighting for, against sa Senate bill. O, di ba? Kasi ni Lagman na sa bersyon ng Kamara, 3/4 vote ng mga miyembro ng Kongreso ang kailangan para sa Chacha. Habang sa bersyon ng Senado, RBH 6, voting separately o hiwalay na boboto ang mga kapulungan. Pero sabi ni House Deputy Majority Leader Neptali Gonzales II, kung di magkasundo ang dalawang kapulungan, di uusad ang Chacha. Eh di wag na. Ang tigas ng ulo nyo, eh. Silya, maraming salamat, ha. Alam mo, ganito lang kasimple yan, ha. Pinagsabihan na kayo, eh. Senado na magli-lead. Bakit ayaw nyo pa rin? Kasi nga, di ba, remember, kaya PI ang gusto nila kasi dun sa PI meron dong hindi klaro dun yung voting. Hindi voting separately nakalagay dun. Kaya nila gusto yung PI. Ngayon, nagpass sila ng resolution, dito, nahuli. Nahuli na naman, na naandoon. Voting together. Sa Senado, gusto separately. Talagang ipinipilitan nila. Kasi they know they can manipulate the result pag voting together. Kasi nga naman, outnumber ang mga senador. Ilan lang ang senador? 24. So, hindi nila makukuman kung ano man yung gustong palitan ni speaker. Ganun lang kasimple. Kaya pinagpipilitan itong mga balalay ni speaker, huwag tayong pumayag sa separate voting. Kasi hindi magdidesisyon ng ating sugar daddy. Paano naman ang ating Panginoon? Hindi siya magiging Panginoon pagka voting separately. Diba? Yun ang totoo, eh. Sa House hearing din, tila hindi pa rin sumusuko ang ilang kongresista sa pagsulong na dagdagan ng aamyendahan sa economic provisions. Si Cagayan de Oro Representative Rufus Rodriguez, giniit na di lang dapat sundin ng Kamara ang bersyon ng Senado. We cannot really say that we have identical resolutions. We are still in the process of debate in this hearing because, Mr. Chairman, I believe that... I believe in the future! Pag ako talaga naupo dyan, iba rin ang speech ko dyan, I believe that each one of you is rotten. Yari ka. Kilapong ka sa labas niyan, no? should not just follow what the Senate has done on only 3 amendments. And if we limit our amendments, Mr. Chairman, just because we want to fast track and have the same amendments as the Senate, then we will lose this opportunity. Sa economic chacha, Isipin nyo, ayaw talagang pumayag. Ayun na, lumalabas sa sariling bibig nila eh. Wag natin ilimit yung amendments sa economic.
Narinig ko na yan. Talagang meron pa silang ibang gustong baguhin. Ano yon? Ano yung gusto nyo pang baguhin? Bakit di nyo lang sabihin ngayon sa taong bayan? Gusto nyo ng extension? Yun talagang totoo dyan. Kaya nila gustong manipulahin ng pagboto eh. Gusto nila talagang collectively sama-sama sila na magbobotohan para wala ni Senado na outnumber na sila. So pwede na nilang baguhin ang gusto ni Speaker. Yung galawan nyo, obvious. Galawan talaga ng mga Version ng Senado, 3 probisyon may kinalaman sa pagpapaluwag sa restrictions sa pagmamay-ari sa ilang public utilities, mga eskwelahan at maging sa industriya ng advertising ang nakapaloob. Pero giit ni Rodriguez, dapat payagan pati ang exploitation at exploration ng natural resources, maging ang foreign media at land ownership. Ikinabahala yan ni ACT Teachers Party List Representative Franz Castro. Pagdating dito, ang daming mga ina-amend na wala naman doon sa original na committee report. So yun po yung worry ng kinatawang ito, Mr. Chair. Kaya kung 3 lang ito ngayon, baka maging 8 na yan. Yan. Nagpapataas ng yan. Ano ginagawa niya? Kumukontra siya? Nagpapataas yan. Di pwede to. Papalag kami dito. Alam mo, akala kasi nila, akala kasi nila kakampi nila to. Sa totoo lang magaling to. Sanay ho yan eh. Tandaan ninyo sa bundok, ang galing nila mangganon eh. Ng mga kumpanya eh. Gusto niyong proteksyon. Dinadala nila ngayon sa Congress. Gusto niyo ng para tumaas ang gusto nyo, supportahan namin kayo. Ay, hindi, kung ayaw nyo, lalabanan namin kayo. Sige, gusto nyo, unity tayo. Sige. Ito namin. Asking. Pagdating ng approval natin. Target ng Kamara na maaprubahan ang economic tsa-tsa bago ang Holy Week break. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Diba? Naku po, delicate talaga ito. Diyan pa lang sa balita na yan, lumalabas na talagang meron silang hidden agenda. Hindi lang economic provision. Tama talaga si Pangulong Duterte. Tama yung speech niya. Alam mo, kasi marami nagsasabing, ang dami-dami nagsasabing komento tungkol sa speech ni Pangulong Duterte. Hindi nila magets talaga eh. Hindi yun nila magets na this time, the PRRD was talagang focus on that simple fight. Ano ho yun? Ayaw niya talagang pagalaw yung konstitusyon kung babaguhin ang mga termino. Una yun. Pangalawa, paulit-ulit niya sinasabi yan. Noon pa yan hanggang ngayon. Hanggang nito Cebu sinabi niya uli. Kung babaguhin man ang konstitusyon at kung magkakaroon man ng mga change of limits, hindi ngayong administrasyon na to ang makikinabang. Dapat yung susunod. Di ba? Sa tingin ninyo, papayag si Tamba kung yung susunod, alam niyang talo siya. Hindi, totoo naman eh. Alam mo, survival na yun si Tamba. Kung ikaw, ito na lang. Kung ikaw na ang pinakamayamang, halimbawa lang ito pero hindi ko sinasabing ganito si Tamba hindi ko siya dinidefine na sugar daddy Pero kung ikaw na ang pinakamayamang sugar daddy, and yet, halimbawa lang ito sample, hindi ko sinasabing ganito siya. Kunwari, pangalanan na natin, si Person B. Ayan, si Person B. Hindi ho ito, si Person B, ikaw. Ikaw na ang pinakamayamang sugar daddy, ikaw na ang pinakamalupit. Ikaw yung parang Chubby Chingson, parang ganon. Hindi ko sinasabi si Chubby Chingson, sugar daddy Kunwari, ganun kakayaman. Tapos, may gusto kang babae. Hindi mo makuha-kuha. Kahit ikaw ng pinakamayamang sugar daddy.
Kaya gagawin mo ang lahat para makuha yung babae na yon. Kasi hindi ka papayag eh. Anak ng wedding, ako na pinakamayaman ha. Ako na ang pinakamalupit. Ako na si Manong. And yet, hindi ko makuha ito si... Oh, magpapangalan tayo uli. Sample lang ha. Hindi ko sinasabing ganun ha. Sample lang, sample. Hindi ko makuha si Ibana, ganun. Sample. Hindi ito totoo, sample. Katang isip. Oh, hindi ko makuha. Alam mo, anong reaction mo? Ha? Anong reaction mo? Desperate ka na. Magiging desperado ka na. Alam mo, ganun ang nangyayari kay Tamba. Desperado na siya. Kasi, lahat ginawa niya na eh. PI, ayuda. Yung sa survey, hindi siya umaangat. Kahit anong mangyari, talagang nandun pa rin siya bottom. Tapos, ito pang pinsan niya, nagsalita. Ay hindi, Senado na maglilid dyan. Hindi pwede ito. Hindi pwede ito. Pag Senado na nag-lead, paano na yung pangarap ko? Hindi na siya makakanta ng pangarap ko. Diba? Wala na. Kaya, kita nyo ginagawa ng mga balalay niya sa kamera? Nagtatalo sila eh. Nagtatalo na, hindi, ilaban natin to. Hindi tayo papayag na sa Senado. Alam mo, eto, baka akala ninyo, biblical yan. Yung ganyan. Tandaan niyo yan. That's a biblical. Oh. Para lang sa ating perspective lang ha. Meron ka mababasa sa Biblia na sinabi doon na and God gave in to their desires. Bakit kanyo? The purpose of God is giving on their desire. Sabihin yung parang kasalanan nila. Hindi dahil sa gusto ng Diyos na magkasala sila. Because pag sila po ginawa nila yung desire nila at hinayaan na lang ng Lord na magawa nila yung desire nila, God knows that human being would be destroyed. Why? Because Satan is to steal, kill, and destroy the life of human beings. So pag pinabayaan na pag ginib na ni Lord sa, sige, yan ang gusto nyo ha, yan, ganyan kayo kasama, sige, go. Sasagad ka. Pag sumagad ka, siguradong babagsak ka. Pag bumagsak ka, there's a chance for you to repent. You would understand and you will call for God. Yun. Yan ang tunay niyan. Biblical ho yan. So, anong ibig sabihin po nun? Simple lang din. Ito nangyayari. Itong nangyayari to, ganun. Yung greed nila, sumasagad na sa kasamaan. Sumasagad na sa kasamaan, na tingnan mo, hinahayaan na lang sila. Sila na ngayon ng parang nagkakagulo na. Sila na mismo ngayon ang magkakasiraan. Isipin niyo yan ha. It's because of the greed of both houses. Ibig sabihin, the lower house and the Senate. Kasi hindi mo naman masasabing pure ang Senate. Hindi, kaya namin ayaw to, ganito. Remember, kung talagang yung ayon sa gusto ni Robin Padilla na pagbabago ng konstitusyon, alam nyo kung ano yon? Babagsak ang lahat ng senador. Bakit? Magiging Senate is magkakaroon ng regional. Ganun katindi. Ibig sabihin po, yung mga pamilya na nasa loob na ng Senate, yung mga puro taga-Luzon na lang na nasa Senate, mawawalan. Kasi magkakaroon yan, regional na. So, hindi talaga sila papayag doon. Kaya nga nila tinanggihan kaya nila binlangko yung gusto ni Robin eh. Di ba? Ngayon, because of the greed naman itong Kamara, tuloy-tuloy sila.
Gusto naman nila tanggalan ng power ang Senate. Eto namang Senate, hindi papayag. Hindi pwede. Ano kayo? Senador kami. Binoto kami ng taong bayan. Ha? Tapos kayo paatapang? Oh, labanan na sila ngayon. Yung grid nila, slot sila. Nagkakagulo na. 'Di ba? I hope people would someday realize. Kasi yung ganyang nangyayari sa kanila na bumibigay na sila sa kasalanan nila na ng greed. Alam niyo kung sino naiinis? Taong bayan. Taong bayan po naiinis dahil nakikita nila ano ba talaga ang gusto nitong mga public official natin. 'Di ba? Ano ba talaga ang gustong mangyari nitong public official natin? Bakit puro pang sarili na lang ang pinaglalaban nila? Kaya tuloy nagkakaletse-letse gobyerno. Puro pang sarili lang ang pinaglalaban nila. Di ba ho? Isipin nyo yan. Kasi, tandaan ninyo, gutom ang tao. Tumataas ang presyo ng gasolina. At matik yan. Pag tumaas ang presyo ng gasolina, tataas ang presyo ng pagkain, tataas ang presyo ng kuryente. The basic needs, tataas ang presyo. Tapos, dahil nga sa tumataas din yan, tumataas ang populasyon. Tandaan nun natin, bakit tumataas? Remember, eto dikit-dikit yan eh. Pag ang tao naghihirap, nawalan ng trabaho, nanganganak. Matik yan. Walang ginagawa sa bahay eh. Tandaan niyo yan, pag walang trabaho isang tao, matik, kaya nga tayo ganito kadami. Alam niyo yung issue ngayon, yung issue ng e-trike, di ba? Ngayon pinaglalaban niya, nagdedebate kasi sabi, bakit nyo naman tatanggalan ng trabaho? At saka yan ang ways of transportation ng tao na mas matipid. Alam mo sa totoo lang, the real problem is not really the e-trike. The problem is the discipline. The problem is we do not have enough roads. Ano tayo ang sikip na ng karsada. Ang sikip na ng karsada, yung mga sasakyan, wala pang mga parking. Kaya kahirap na hirap ang MMDA. Bakit? Overpopulated na po tayo. Bakit tayo overpopulated? Maraming mahirap eh. Yun ang totoo. Pag ang mahirap, walang ginagawa, walang trabaho, nagchuchuktsakan. Akala nyo, bigyan ko kayo ng halimbawa. Alam nyo ba ngayon, nabasa ko lang sa isang sa isang pahayagan sa Japan. Talagang bumagsak ang populasyon ng Japan. Sabi ko, grabe. Sa Japan, only in Japan. Yung mga kabataan nila, ini-encourage nilang mag-asawa at mag-anak. Ganong katindi. Sabi ko nga, pwede ako dyan. Ako. Hanap niyo ako. Biro lang. Hindi, ganun na po katindi. Sobrang, kulang na sa population. Bakit? Kasi nagtatrabaho. Ang daming trabaho kasi. Paguran eh. Kasi ang tao doon, addict sa trabaho. As in, trabaho ng trabaho. Paligsahan ng paligsahan. Kaya wala ng time mag-anak. At ayaw nilang mag-anak. Bakit? Ayaw nilang bantayan yung anak eh. Gusto nilang magtrabaho. Sa Pilipinas, mas masarap ang mag-anak kaysa sa magtrabaho. Hindi, alam nyo, sa totoo lang, yan dapat ang tingnan ng bayan natin. Ito, walang biro ito Remember yan, pag dumami populasyon, dadami ang crime, maghihirap ang tao. Yun na nga lang sa karsada ngayon. Kahapon, hindi pala kahapon, Wednesday. Grabe ang traffic no Wednesday. Sa EDSA, walang galawan. Alas 10 na ng gabi yun Alam mo, hindi mo masisisi.
Ang dami talagang sasakyan. Tapos, isipin nyo nga ito eh. Ang dami ng sasakyan, wala pang parking yung mga yan. Ang sikip-sikip na sa kalsada. Saan mo asahan po barada yan? Sa mall. Eh, wala kang pera. Siyempre sa kalsada. Tama, mali. Eh, sasabihin naman nila, minsan lang naman dumaan ng MMDA dahil konti lang naman ang tauhan ng MMDA. Alam mo, darating na nga yung panahon. Maniwala kayo sa akin. Ako, baka abutan ko pa yon. Siguro mga after 10 years. O, abutan ko pa naman yun. Ilan taon? May discount na ako nun, Dapat mag-isip-isip na ako, Hindi totoo. Isipin nyo yun, After 10 years na ganun, naku po. Hinala ko talaga, wala na madadaanan, Yung EDSA, baka ipa-rent na lang, parking space.